Mateo 24. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganinyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod, at magkakanuluhan ang isa't isa, at magkakapuotan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipinangangaral ay manghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatuto ko sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nangadadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-ginaw o sa Sabat man. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At malibang ipaikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, "Narito ang Kristo," o "Nariyan," huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari pati ng mga hirang. Narito pinagpauna ko ng sinasabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, "Narito siya'y nasa ilang," huwag kayong magsilabas. "Narito siya'y nasa mga silid," huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ang mga uwak. Datapwat karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang Anak ng Tao na napaparitong mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.
At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pagkakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, tatapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang mga araw nito ni Noe, ngayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y pagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.